1,000 taon ang nakalipas, lahat ng tao ay namuhay ng ganito. Ngayon, may natitirang mas mababa sa 1,200 tao sa planeta na nangangaso pa rin para mabuhay tulad ng ginagawa ng kanilang mga ninuno 50,000 taon na ang nakalipas. Natutulog sila sa ilalim ng mga puno ng baobab, nagigising ng walang orasan, at bawat pagkain ay nakadepende sa isang bagay, pumatay o magutom. Ang mga Hadzabe ng Tanzania ay hindi piniling panatilihin ang mga tradisyon. Hindi lang talaga sila tumigil sa pamumuhay sa orihinal na paraan. At sa susunod na 24 na oras, sasamahan mo kung ano ang ibig sabihin ng umiral ng ganito. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at totoong mga dokumentaryo, huwag umalis sa video na ito. Panoorin hanggang sa dulo, mag-subscribe na ngayon sa channel at mag-comment kung saan ka nanonood. Hinahati ng Val do Rift ang Tanzania tulad ng isang geolohikal na peklat na 65 milyong taon na ang tanda. Dito, sa pagitan ng Lago Eyasi at ng mga dalisdis ng bulkan na Oldeani, pinapanatili ng mga Hadzabe ang kanilang teritoryo. Isang lugar na humigit kumulang 1,300 kilometro kwadrado ng sabana, tuyong kagubatan at mabatong lupain. Dito ay walang anumang bakod, walang sementadong kalsada, walang post ng ilaw. Lupa lang, mga halaman, mga mailap na hayop at mga tao na tumatangging magpaamo ng kahit ano, kabilang ang kanilang mga sarili. 3 ng madaling araw. Ang kampo ay natutulog pa. 8 pansamantalang kubo na gawa sa mga pinag-isang sanga at tuyong damo ang bumubuo ng isang hindi regular na kalahating bilog. Walang mga tunay na pader, mga estruktura lamang na nagbibigay ng lilim sa araw at proteksyon laban sa hangin sa gabi. Ang isang pamilyang Hadzabe ay lumilipat ng kampo sa average na bawat 2 linggo. Ang pagtatayo ng isang bagong tirahan ay tumatagal ng halos 2 oras. Ang pag-iwan dito ay hindi nagdudulot ng anumang pakiramdam ng pagkawala. Sa gitna ng kampo, ang mga baga ng isang siga ay naglalabas pa rin ng mahinang kulay kahel na ningning. Ang apoy ay hindi kailanman ganap na namamatay. May laging gumigising sa gabi para magdagdag ng mga maliliit na sanga. Hindi dahil sa ritual o pamahiin, kundi para sa ganap na praktikal na mga dahilan, itinataboy ng apoy ang mga maninila. Ang mga leon, hyena at leopard ay umaaligid sa mga lupain ito. Ang kampo na walang apoy ay isang imbitasyon. Si Gudo ang unang gumising. 34 na taong gulang, 1 metro at 68 taas, humigit kumulang 60 kilo. Payat sa paraang na pagkakamalan ng mga taong tagalungsod na malnutrisyon, ngunit kumakatawan sa perpektong pisikal na anyo para sa sinumang naglalakad ng 15 hanggang 20 kilometro bawat araw sa ilalim ng araw na 40 degree. Bawat kalamnan ng kanyang katawan ay umiiral para sa isang partikular na tungkulin. Bumangon siya mula sa lupang sahig kung saan siya natulog na nakabalot sa balat ng antilop. Walang kutson o unan. Ang mga Hadzabe ay natutulog ng direkta sa lupa mula nang sila ay isilang. Ang mga pag-aaral mula sa Universidad de Duque ay nagbunyag na sila ay may kalidad ng tulog na mas mataas kaysa sa average ng mga industrialisadong populasyon, sa kabila ng mga kondisyon na ituturing ng mga taga-kanluran na imposible para sa pahinga. Kinuha ni Gudo ang kanyang busog. Ang sandata ay may haba na humigit kumulang 1 metro at 20, gawa sa kahoy ng Comfolia, isang lokal na puno na kilala sa kakayahang mabaluktot at katatagan nito. Ang paggawa ng ganitong busog ay tumatagal ng humigit kumulang 3 araw ng manu-manong paggawa. Una, ang pagpili ng tamang sanga, na kailangang may pantay na diametro at walang buko na makakasira sa istruktura. Pagkatapos, ang maingat na pagkayod gamit ang isang talim ng metal, isa sa ilang mga bagay na nakukuha ng mga Hadzabe sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribo. Sa huli, ang paggamot gamit ang taba ng hayop upang gawin itong hindi tinatagusan ng tubig at ang pagkakabit ng tali, na gawa sa mga tinirintas na litid ng girafa. Mga litid ng girafa. Hindi ito isang kaswal na detalye. Natuklasan ng mga Hadzabe noong mga henerasyong hindi mabilang na ang mga litid ng liig ng girafa, kapag tuyo at tinirintas, ay gumagawa ng pinakamatibay at pinakaelastikong tali na posible para sa kanilang mga busog. Ang isang solong girafa ay nagbibigay ng sapat na material para gumawa ng mga tali na tumatagal ng maraming taon. Bawat bahagi ng hayop ay may patutunguhan. Walang nasasayang. Ang balat ay nagiging pantakip sa pagtulog. Ang mga buto ay nagiging mga kasangkapan. Ang taba ay nagiging panggatong para sa mga sulo. Ang karne ay nagpapakain sa grupo sa loob ng maraming araw.
Ang mga litid ay nagiging tali ng busog. Ang mga kuko, kapag pinakuluan, ay gumagawa ng natural na pandikit na ginagamit upang ikabit ang mga dulo ng palaso. Si Gudo ay nagdadala ng 12 palaso sa isang lalagyan na gawa sa balat ng dikdik, isang maliit na antelope na tumitimbang ng hindi hihigit sa 6 na kilo kapag nasa sapat na gulang. Ang mga palaso ay may sukat sa pagitan ng 60 at 80 sentimetro at ang kanilang mga dulo na metal ay pinahiran ng lason mula sa puno. Ito ang nakamamatay na lihim ng pangangaso ng Hadzabe. Ang lason ay nagmumula sa Adenium obesum, na kilala sa tawag na Rosa do Deserto. Ang dagta ng halamang ito ay naglalaman ng mga cardiac glycoside na sapat na malakas upang mapatumba ang isang phalo na 800 kilo sa loob ng ilang oras. Ang balat ng ugat ay pinapakuluan hanggang sa bumuo ng isang madilim at malapot na pasta na inilalapat sa dulo ng mga palaso. Ang isang lasong palaso ay nananatiling nakamamatay sa loob ng ilang buwan. Ika-4 at 15 ng madaling araw. Ang ibang mga mangangaso ay nagsisimula ng magising. Si Manu ay 22 taong gulang at natututo pa rin sa mga mas komplikadong paraan ng pangangaso. Sa mga Hadzabe, ang isang lalaki ay nagsisimulang mangaso ng maliliit na hayop, mga ibon, kuneho, butiki, sa edad na humigit kumulang 8 taon. Sa edad na 12 o 13, sinasamahan na niya ang mga matatanda sa mas maliliit na pangangaso. Ngunit ang pahintulot na lumahok sa paghabol sa malalaking hayop tulad ng mga girafa, buffalo at zebra ay darating lamang pagkatapos ng 18 kapag ang kidyata ay nagpakita na ng kumpletong kasanayan sa pagsubaybay, pagtitiyaga at asintada. Si Salehe ang pinakamatanda sa grupo ngayon. 50 mahigit na taon, ang mukha ay minarkahan ng mga dekada ng pagkakalantad sa araw at hangin, isang makapal na peklat na mula sa kaliwang kilay hanggang sa linya ng buhok. Paalala ng isang pakikipagtagpo sa leopardo noong siya ay 17 taong gulang. Halos mamatay siya ng araw na yon. 3 sa kanyang mga kasamahan ang humawak sa hayop habang ang isa ay itinusok ang sibat sa leg nito. Dinadala ni Salehe ang peklat tulad ng pagdadala ng ibang lalaki ng mga diploma. Katibayan ng kaligtasan. Ika-5 ng madaling araw. Ang grupo ng pangangaso ay nabuo na. 6 na lalaki sa kabuuan. Walang babae. Sa mga Hadzabe, ang paghahati ng trabaho ayon sa kasarian ay umiiral, ngunit hindi ito gumagana bilang isang mahigpit na istruktura ng pang-aapi. Ang mga lalaki ay nangangaso. Ang mga babae ay nangungolekta ng mga root crop, prutas at pulot-pukyutan. Ang parehong mga aktibidad ay parehong mahalaga para sa kaligtasan ng grupo. Ang mga antropolohikal na pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang pagkolekta ng mga babae ay nagbibigay ng humigit kumulang 70% ng mga kalori na kinakain ng tribo sa araw-araw. Ang karne mula sa pangangaso ay mahalaga, ngunit hindi ito ang pangunahing basehan ng pagkain. Ito ay ang suplementong protina na kumukumpleto sa dieta ng mga gulay. Gayunpaman, ang pangangaso ay nagdadala ng malaking simboliko at panlipunang bigat. Ang isang lalaking bumabalik na may dalang karne ay ipinagdiriwang. Ang kanyang kasanayan ay kinikilala. Ang kanyang katayuan sa grupo ay tumataas. Ang mga pinakamahusay na mangangaso ay mas madaling makahanap ng mga kapareha. Ito ay natural selection na gumagana sa real-time, nakikita, nang walang pagpapalambot ng salita. Ang 6 na lalaki ay naglalakad sa isang linya sa ganap na katahimikan. Ang komunikasyon habang nangangaso ay nangyayari sa pamamagitan ng isang sistema ng mga senyas ng kamay na binuo sa loob ng maraming henerasyon. Ang kamay na nakabukas pababa ay nangangahulugang hinto. 2 daliri na nakaturo ay nangangahulugang direksyon. Ang nakasara na kamao ay nangangahulugang panganib. Ang hintuturo na umiikot ay nangangahulugang may nakitang hayop. Ang bokabularyong ito ng mga kumpas ay nagbibigay daan sa perpektong koordinasyon nang hindi naglalabas ng anumang tunog na magbababala sa mga huli. Ang araw ay nagsisimulang sumikat sa ika-5 at 42. Ang savanna ay unti-unting nagpapakita. Mga madilaw na damo na kumakaway sa simoy ng umaga. Mga puno ng akasya na may pagitan na may kani-kanilang katangiang patag na tuktok. Mga punso ng anay na umaabot sa 3 metro ang taas, na mukhang mga abstract na iskultura ng putik. At sa malayo, mga madidilim na batik na dahan-dahang gumagalaw. Mga hayop. Hindi pa rin posibleng matukoy kung ano ang mga ito sa ganitong kalayuan. Huminto si Salehe sa paglalakad at lumuhod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lupa. Mga bakas ng paa.
Para sa isang hindi sanay na tagamasid, ito ay lupa lamang na nagalaw. Para kay Salehe, ito ay isang kumpletong kwento na nakasulat sa lupa. 3 zebra ang dumaan dito, humigit kumulang 4 na oras na ang nakalipas. 2 matanda at 1 anak. Direksyong Hilagang Kanluran. Katamtamang bilis, hindi sila tumataka sa kahit ano. Ang isa sa kanila ay bahagyang ika sa kanang hulihang paa. Ang hindi pantay na lalim ng mga bakas ay nagpapakita ng kawalan ng balanse. Ang mga hadzabe ay nakakatukoy ng higit sa 60 species ng mga hayop sa pamamagitan lamang ng kanilang mga bakas ng paa. Kaya nilang tantyahin kung gaano nakatagal dumaan ang hayop, kung ito ay malusog o sugatan, kung ito ay nag-iisa o nasa grupo, kung ito ay kalmado o natatakot. Ang kakayahang ito ay hindi mahika o espesyal na talento. Ito ay resulta ng patuloy na pagmamasid mula pagkabata. Kapag ang iyong kaligtasan ay nakadepende sa pagbasa sa lupa, matututo kang bumasa sa lupa. Ika-30 ng madaling araw. Ang desisyon ay nagawa na. Susundan ng grupo ang mga zebra. Ang ika ay kumakatawan sa isang pagkakataon. Ang mga hayop na sugatan o nanghihina ay laging prioridad dahil nangangailangan sila ng mas kaunting enerhiya para mapatay. Sa pagitan ng paggugol ng 6 na oras sa paghabol sa isang malusog na zebra o 3 oras sa paghabol sa isang ika, ang pagpipilian ay halata. Ang mga hadzabe ay hindi nangangaso para sa sport o emosyon. Nangangaso sila para sa caloric efficiency. Bawat patak ng pawis na nagugol sa paghabol ay kailangang mabayaran ng nakuhang karne. Ang paghabol ay nagsisimula na. Hindi tulad ng ipinapakita sa mga pelikula, ang mga totoong pangangaso ay bihirang nagsasangkot ng mga madulang takbuhan. Ang estratehiya ng hadzabe ay nakabase sa pagtitiyaga. Ang isang zebra ay umaabot sa 70 kilometro bawat oras sa pagtakbo. Ang isang sanay na hadzabe ay tumatakbo ng hindi hihigit sa 35 sa maikling panahon. Ngunit ang mga tao ay may mahalagang evolusyonaryong bentahe, stamina. Habang ang mga zebra ay kailangang huminto upang palamigin ang katawan, hindi sila pinapawisan tulad natin at umaasa sa paghingal upang i-regulate ang temperatura. Ang mga tao ay maaaring magpatuloy sa paggalaw ng walang katapusan sa ilalim ng araw. Ang ating mga glandula ng pawis ay nagbibigay daan sa atin upang maglabas ng init habang pinapanatili ang pisikal na aktibidad. Ang mga hadzabe ay hindi tumatakbo sa likod ng mga zebra. Sila ay naglalakad. Patuloy na hakbang, napapanatiling ritmo, oras-oras. Kapag napansin ng mga zebra ang presensya ng tao at tumakbo, ang mga mangangaso ay hindi nagpapabilis. Nagpapatuloy lamang sila sa paglalakad sa direksyon kung saan tumakas ang mga hayop. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita nilang muli ang mga zebra na nakatigil upang magpahinga. Ang mga hayop ay muling tatakbo. Ang mga tao ay patuloy na naglalakad. Ang siklong ito ay paulit-ulit na nangyayari hanggang sa ang mga hayop ay masyado ng pagod upang tumakas. Ika-7:45 ng madaling araw. Unang pahinga para sa tubig. Bawat mangangaso ay nagdadala ng isang lalagyan na gawa sa bituka ng antilope na kayang mag-imbak ng humigit kumulang 1 litro ng tubig. Para sa isang paglalakbay na maaaring tumagal ng 12 oras o higit pa sa ilalim ng temperatura na lumalampas sa 40 degree, ang 1 litro ay tila napakaliit. Natutunan ng mga hadzabe na magtipid ng likido sa katawan sa mga paraan na pinag-aralan pa rin ng mga mananaliksik. Ang kanilang rate ng pagpapawis ay mas mababa kaysa sa average ng tao, posibleng isang adaptasyon na nabuo sa loob ng libu-libong henerasyon na naninirahan sa partikular na kapaligirang ito. Ika-8:20 ng umaga. Ang bakas ng mga zebra ay tumatawid sa mapanganib na teritoryo. Pinahinto ni Salehe ang grupo sa pamamagitan ng isang biglaang kumpas. Sa unahan, bahagyang nakatago ng mababang halaman, ay isang hanay ng iba't ibang bakas ng paa. Mas malaki. Mas malalim. May mga marka ng kuko. Mga leon. Isang grupo ng hindi bababa sa 4 na individual ang dumaan dito kamakailan. Marahil sa huling oras. Ang kalapitan ay nakakaalarma. Ang mga hadzabe ay hindi nangangaso ng mga leon. Ang isang nasa sapat na gulang na lalaking leon ay tumitimbang sa average ng 170 kilo ng kalamnan, mga kuko at mga ngipin. Ang kanyang kagat ay naglalapat ng presyon na humigit kumulang 450 kilo bawat sentimetro kwadrado, sapat upang durugin ang bungo ng tao. Ang pagharap sa isang leon gamit ang mga busog at palaso ay pagpapakamatay.
Ngunit ang pag-iwas sa mga leon ng lubusan ay imposible rin. Ang mga hadzabe ay kabahagi sa teritoryo ng humigit kumulang 2,000 leon sa rehiyon ng ekosistema ng Serengeti-Ngorongoro. Ang estratehiya sa kaligtasan ay nakabase sa pag-ugali. Ang mga leon ay sumasalakay sa mga huli na tumatakas, na nagpapakita ng takot. Natutunan ng mga hadzabe na ang paglalakad patungo sa isang leon, habang pinapanatili ang eye contact at tuwid na tindig, ay madalas na nagpapaurong sa hayop. Ang mga leon ay gumagawa ng mga likas na kalkulasyon ng panganib-pakinabang. Ang isang grupo ng mga tao na sumusulong ng walang takot ay kumakatawan sa kawalan ng katiyakan. Ang kawalan ng katiyakan ay nangangahulugang posibilidad ng pinsala. Sa brutal na ekonomiya ng sabana, mas gusto ng mga leon na iwasan ang mga komprontasyon na hindi ginagarantiyahan ang ganap na tagumpay. Ang grupong hadzabe ay umiikot sa lugar ng mga bakas ng leon. Hindi dahil sa nakaparalisang takot, kundi dahil sa matalinong estratehiya. Ang paggastos ng enerhiya sa pakikipaglaban sa mga maninila kapag ang layunin ay mangaso ng mga zebra ay isang taktikal na pag-aaksaya. Ang mga mangangaso ay gumagawa ng isang arko na humigit kumulang 400 metro patungong silangan, muling kinukuha ang bakas ng mga zebra sa unahan. 9:50 ng umaga. Ang init ay nagsisimula ng tumindi. Temperatura na humigit kumulang 38 degree at tumataas pa. Ang lilim ay kakaunti. Ang mga akasya ay nagbibigay ng kaunting ginhawa, ngunit ang paghinto para magpahinga ay nangangahulugang mawawala ang bakas. Ang mga zebra ay naghihirap din sa init. Ang kanilang mga katawan ay nag-ipon ng init na kailangan nilang ilabas. Sa bawat siklo ng pagtakas at pagpahinga, sila ay nagiging mas mabagal, mas mahina. 10:30 ng umaga. May nakita na. Sa layo na humigit kumulang 300 metro, ang 3 zebra ay nakikita na. 2 matanda at ang anak. Ang isa sa mga matanda, ang ika, ay halatang hinihingal. Ang kanyang paghinga ay mabigat, nakikita kahit sa ganitong kalayuan dahil sa labis na paggalaw ng tagiliran. Huminto ang mga mangangaso. Ngayon ay nagsisimula na ang yugto ng paglapit. Ang paglapit sa isang zebra sa distansya ng epektibong pagtira, mga 20 hanggang 30 metro para sa mga busog ng hadzabe, ay nangangailangan ng higit sa taong pagtitiyaga. Ang mga mangangaso ay naghihiwa-hiwalay, bumubuo ng isang malawak na kalahating bilog. Bawat isa ay sumusulong ng mag-isa, ginagamit ang anumang magagamit na pantakip, mga palumpong, mga punso ng anay, mga lubak sa lupa. Ang paggalaw ay mabagal. Sentimetro bawat minuto. Ang anumang biglaang kumpas ay magpapatakbo muli sa mga zebra. 11:15 ng umaga. Si Gudo ay nasa posisyon na. 23 metro mula sa ikang zebra. Nakikita na niya ang mga detalye ng hayop mayon. Ang mga itim at puting guhit na nagsisilbing camouflage, laban sa mga langaw na tsets, ang mga pag-aaral ay nagpakita na ang pattern ay nakakalito sa paningin ng mga insekto. Ang sugat sa kanang hulihang paa, malamang na sanhi ng isang maninila ilang araw na ang nakalipas. Ang madilim at basang mata na paminsan-minsang umiikot sa direksyon ni Gudo, ngunit hindi nakakaramdam ng panganib. Matagal na siyang hindi gumagalaw kaya tila bahagi na siya ng tanawin. Si Gudo ay nagtaas ng busog. Malumanay na paggalaw, hindi nagmamadali. Ikinabit ang lasong palaso. Hinila ang tali hanggang sa kanto ng bibig. Nag-asinta sa tagiliran ng zebra, ang bahagi kung saan nakatipon ang mga mahahalagang organo. Ang puso ng isang zebra ay humigit kumulang kasing laki ng isang football at matatagpuan sa likod lamang ng harapang paa. Ang isang tamang tira sa bahaging ito ay nangangahulugang garantisadong kamatayan, bagaman hindi agad-agad. Ang lason ay nangangailangan ng oras upang umikot sa sistema ng dugo. Lumipad ang palaso. Impakto. Tumalo ng zebra, nagulat sa biglaang sakit. Ang dalawa pa ay agad na tumakbo. Ang sugat ay nasa tamang posisyon, ilang sentimetro sa likod ng harapang paa. Ang palaso ay bumaon ng humigit kumulang 15 sentimetro, sapat na lalim upang matiyak na ang lason ay papasok sa daloy ng dugo. Ngayon ay nagsisimula na ang paghihintay. 11:40 ng umaga. Ang huling paghabol. Ang tinamaang zebra ay tumatakbo, ngunit ang kanyang bilis ay nakompromiso na ng ikang paa at ng naipong stress. Ang mga mangangaso ay sumusunod sa katamtamang ritmo. Walang pagmamadali.
Ang lason ay tahimik na gumagana, sinisira ang mga selula ng puso sa bawat minutong lumilipas. Ang zebra ay babagal. Magpapatay-patay. Tutumba. 12:30 ng hapon. Ang hayop ay natumba. Humigit kumulang 3 kilometro mula sa punto kung saan ito tinamaan, ang zebra ay bumagsak. Ang kanyang mga hulihang binti ang unang bumigay. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nabigo. Ang kanyang mga mata ay nakabukas pa rin, ngunit ang katawan ay hindi na tumutugon sa mga utos ng utak. Paralisado na ng lason ang mga kalamnan ng puso. Sa loob ng ilang minuto, siya ay mamamatay na. Ang mga mangangaso ay lumalapit ng may paggalang. Sa mga hadzabe, walang maingay na pagdiriwang pagkatapos ng isang kamatayan. Mayroong tahimik na pagkilala. Ang hayop ay nagbigay ng kanyang buhay upang ang mga tao ay patuloy na mabuhay. Hindi ito ginagawang romantiko o tinatrato ng walang pakialam. Tinatanggap lamang ito bilang katotohanan ng pag-iral. Ang mga maninila ay pumapatay ng mga huli. Ang mga huli ay nagpapakain sa mga maninila. Ang siklo ay nagpapatuloy. Sinimula ni Salehe ang paghahanda ng katawan agad-agad. Ang isang nasa sapat na gulang na zebra ay tumitimbang sa pagitan ng 350 hanggang 400 kilo. Ang pagdadala ng buong timbang na ito pabalik sa kampo, na humigit kumulang 8 kilometro ang layo, ay imposible. Ang proseso ng paghahanda sa field ay kinapapalooban ng paghahati ng bangkay sa mga bahaging kayang dalhin at pagtatapon ng kung ano ang hindi gagamitin. Una, ang pag-alis ng mga lamang loob. Ang tiyan at mga bituka ay binubuksan at nililinis. Ang atay at puso ay maingat na inihihiwalay, ang mga organong ito ay itinuturing na mga delikasi at kakainin ng mga mangangaso sa mismong lugar, ng hilaw, bilang agarang gantimpala sa pagsisikap. Idinidikta ng tradisyon na ang sinumang nagpakawala ng nakamamatay na palaso ay may karapatan sa puso. Kinagat ni Gudo ang kalamnan na mainit pa, ang dugo ay umaagos sa kanyang baba. Hindi ito isang eksena para sa mga mahihina ang sikmura mula sa mga sibilisasyon na binalot ang kamatayan sa plastic at styrofoam. Ang balat ay inaalis sa isang buong piraso. Isang trabaho ng katumpakan na isinasagawa ni Salehe gamit ang isang kutsilyong metal na pudpod na sa mga dekada ng paggamit. Bawat hiwa ay sumusunod sa mga partikular na linya, pinapanatili ang integridad ng balat para sa hinaharap na paggamit. Ang isang balat ng zebra na maayos ang pagkakatimpla ay nagsisilbing alpombra, pantakip sa kubo o bagay na maipapalit sa ibang mga tribo. Ang halaga nito ay malaki. Ang karne ay hinahati sa mga bahagi. Ang mga hiwa sa likod, na mas malalaki, ay dadalhin ng tig-2 lalaki. Ang mga hiwa sa harap ay mas maliliit at maaaring dalhin ng mag-isa. Ang mga buto ng binti ay binabasag upang kunin ang utak ng buto, purong taba, mayaman sa kalori, nakakainin pa ngayong araw. Ang bungo ay itinatapon sa lugar. Ang mga kuko ay itinatabi para sa paggawa ng pandikit. Kabuang oras ng pagproseso, humigit kumulang 2 oras. 2:45 ng hapon. Nagsimula na ang grupo sa paglalakbay pabalik. Bawat lalaki ay may dalang sa pagitan ng 20 hanggang 30 kilo ng karne, mga buto at balat. Idagdag pa ang mga busog, palaso at mga lalagyan ng tubig, ang kabuang timbang bawat tao ay lumalampas sa 40 kilo. At mayroon pang 8 kilometro na kailangang lakarin. Sa ilalim ng araw na 42 degree. Walang markadong daan. Sa pamamagitan ng teritoryo kung saan ang mga maninila ay tiyak na naamoy na ang sariwang dugo. 4:30 ng hapon. Ang amoy ng karne ay umaakit ng hindi ginustong atensyon. Sa layo na humigit kumulang 600 metro, isang kawan ng mga batik-batik na hyena ang nagmamasid sa mga tao. 7 individual. Ang mga hyena ay mga oportunistang kumakain ng bangkay na hindi nag-aatubiling harapin ang maliliit na grupo. Ang isang grupo ng 6 na tao na may dalang karne ay kumakatawan sa isang malaking tukso. Ang mga hadzabe ay hindi nagpapabilis o nagpapakita ng kaba. Ang pagpapanatili ng parehong bilis ng paglalakad, ang parehong nakaka-relax na tindig, ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay hindi itinuturing ang kanilang sarili na huli. Pagkatapos ng 15 minuto ng pagsunod ng magkaagapay, ang mga hyena ay sumuko na. 5:50 ng hapon. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba. Tinatahak ng grupo ang isang lugar ng mas makapal na tuyong kagubatan na nagbibigay ng inaasam na lilim.
Sa pagitan ng mga sanga sa itaas, ang mabilis na paggalaw ay nagpapakita ng presensya ng mga babuon. Isang kawan ng humigit kumulang 30 individual ang nagmamasid sa pagdaan ng mga tao nang may maingat na kuryosidad. Ang mga babuon at hadzabe ay may komplikadong relasyon. Hindi sila likas na magkaaway, ngunit naglalaban para sa ilan sa parehong mga mapagkukunan ng pagkain, mga prutas, ugat, mga itlog ng ibon. Ang mga paminsan-minsang komprontasyon ay nangyayari, karaniwang nagtatapos sa pag-atras ng mga babuon pagkatapos ng pagpapakita ng lakas ng tao. Ika-40 ng hapon. Isang problemadong pagkita. Mga buffalo. Isang grupo ng humigit kumulang 20 hayop ang nanginginain sa isang hawan sa layo na 300 metro. Ang mga buffalong Aprikano ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na hayop sa kontinente. Mas marami silang pinapatay na tao bawat taon sa Aprika kaysa sa mga leon at buwaya na pinagsama. Huminto ang grupong hadzabe upang magsuri. Ang pinakadirektang daan ay dumadaan sa hawan. Ang pag-ikot dito ay magdaragdag ng 2 kilometro. Pinagmasdan ni Salehe ang mga buffalo sa loob ng ilang minuto. Kung may mga batang lalaking buffalo sa paligid na nagpapakita ng balisang pag-ugali, ang panganib ay tataas ng husto. Decision, umikot. Ang 2 dagdag na kilometro ay mas mainam kaysa sa pakikipagsapalaran sa pakikipagtagpo sa mga buffalo habang may dalang 40 kilo ng karne. Ang mga hadzabe ay nakaligtas sa loob ng 50,000 taon hindi dahil sa sila ay matapang, kundi dahil sila ay maingat. Ika-7:30 ng gabi. Ang kampo ay nakikita na. Ang mga siga ay sinindihan na. Maliliit na tuldok ng kulay kahel na ilaw na nagmamarka sa bawat kubo. Mula sa malayo, posibleng marinig ang mga boses, mga babaeng nag-uusap habang inihahanda ang mga nakolekta sa araw na yon, mga batang naglalaro sa mga huling minuto bago ganap na dumilim. Ang grupo ng pangangaso ay naglalabas ng isang partikular na tawag, isang tinig na nagpapahayag ng matagumpay na pagbabalik. Ang kampo ay sumasagot sa pamamagitan ng mga hiyaw ng pag-apruba. Ang pagdating ng mga mangangaso ay sandali ng pagsasama-sama. Ang mga lalaki, babae at bata ay lumalapit upang makita ang dalang kargamento. Walang formal na seremonya, ngunit mayroong malinaw na panlipunang pagkilala. Si Gudo, na nagpakawala ng nakamamatay na palaso, ay tumatanggap ng mga simpleng pagbati, tapik sa likod, maikling salita ng pag-apruba. Si Salehe, bilang pinuno ng ekspedisyon, ay namamahagi ng mga bahagi ng karne sa mga pamilyang naroroon. Ang pamamahagi ay sumusunod sa mga hindi nakasulat na panuntunan, ngunit nauunawaan ng lahat. Bawat pamilyang naroroon ay tumatanggap ng proporsyonal na bahagi, anuman ang kung sino ang nangaso. Ika-8:15 ng gabi. Ang paghahanda ng pagkain ay nagsisimula na. Ang mga babae ang humahawak sa karne. Ang mga paraan ng pagluluto ng hadzabe ay simple. Ang mas maliliit na hiwa ay itinutusok sa mga patpat at inihaw sa ibabaw ng apoy. Ang mas malalaking hiwa ay inilalagay sa ibabaw ng mga pinainit na bato, paminsan-minsang binabaligtad. Ang nais na luto ay karaniwang mas hilaw-hilaw pa, ang karne ay pinapanatili ang pinakamataas na katas. Walang pampalasa sa paraang kanluranin. Ang mga hadzabe ay hindi gumagamit ng asin, paminta o mga espesya. Ang karne ay kinakain sa natural na lasa nito. Ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang labis na pagkonsumo ng asin at mga artipisyal na pampalasa ay nagpababa sa panlasa ng mga industrialisadong populasyon. Ang mga hadzabe ay nakakalasa ng mga banayad na lasa na hindi na natin nararamdaman. Ika-9 ng gabi. Ang pangunahing pagkain. Humigit kumulang 40 tao ang nagtitipon sa paligid ng 3 pangunahing siga. Ang mga bata ang unang kumakain, hindi dahil sa formal na panuntunan, kundi dahil sila ang mas malakas magreklamo at mas gusto ng mga matatanda ang katahimikan para makapag-usap. Ang karne ng zebra ay dahan-dahang inunguya, bawat bahagi ay sinusulit ng husto. Ang mga buto ay binabasag upang sipsipin ang utak ng buto. Wala talagang nasasayang. Ang hindi makakain na yung gabi ay papausukan sa ibabaw ng apoy para mapreserba sa mga susunod na araw. Habang kumakain, may mga kwentong isinasalaysay. Isinasalaysay ni Salehe ang mga pangyayari sa araw na yon para sa mga hindi nakasama. Ang pagtuklas sa mga bakas. Ang desisyon na sumunod. Ang pag-ikot sa teritoryo ng mga leon. Ang matyagang paglapit. Ang tamang tira ni Gudo. Ang paghihintay sa epekto ng lason. Ang paghahanda ng bangkay.
Ang mga hyena na sumunod sa kanila. Ang mga buffalo na iniwasan nila. Bawat detalye ay isinasama, hindi dahil sa kayabangan, kundi para sa edukasyonal na tungkulin. Ang mga batang naroroon ay sumisipsip ng impormasyon na balang araw ay ilalapat nila sa kanilang sariling mga pangangaso. Ito ang Unibersidad ng Hadzabe. Walang mga formal na paaralan, mga aklat-aralin o mga pasulat na pagsusulit. Ang kaalaman ay ipinapasa ng pasalita, sa bawat henerasyon, sa mga sandaling eksaktong katulad nito. Ang isang batang lumaki na nakikinig sa mga kwento ng pangangaso ay marunong nang tumukoy ng mga bakas bago pa matutong magbasa, dahil hindi siya kailanman matututong magbasa. Marunong siyang maghanda ng lason bago pa matutong magbilang dahil hindi niya kailanman kinailangang magbilang. Ang kurikulum ng Hadzabe ay kinabibilangan lamang ng kung ano ang mahalaga para mabuhay, pagsubaybay, pangangaso, pagkolekta, paggawa ng mga kasangkapan, pagbasa ng panahon, heograpiya ng teritoryo, pag-ugali ng hayop, mga nakakain na halaman laban sa mga nakakalason. Ika-30 ng gabi. Musika. Ang isa sa mga pinakamatandang lalaki ay kinuha ang kanyang instrumento, isang uri ng improvisadong sitara na gawa sa upo at mga tali ng litid. Ang tunog ay hipnotiko, paulit-ulit. Ang ibang mga lalaki ay pumapalakpak sa komplikadong ritmo. Ang ilang mga babae ay kumakanta ng mga himig na tila mas parang hagulhol kaysa pagdiriwang. Ang musika ng Hadzabe ay hindi masaya sa karaniwang kahulugan. Ito ay malalim, mapagnilay-nilay. Ang sayaw ay nangyayari ng walang nakaplanong koreografiya. Ang mga katawan ay gumagalaw sa paligid ng apoy, ang mga anino ay nakaproyekto sa mga puno. Ang ritual ay walang oras ng pagtatapos. Magpapatuloy ito hanggang sa mapagod ang mga tao. Ang konsepto ng oras ay sadyang hindi nalalapat. Ika-11:45 ng gabi. Lumayo si Gudo. Naglakad siya hanggang sa gilid ng kampo. Humiga siya sa balat ng antelope. Sa itaas niya, ang langit ay sumasabog sa mga bituin. Walang polusyon sa ilaw sa loob ng daan-daang kilometro, ang Via Tia ay makikita sa buong ningning nito. Ang mga Hadzabe ay nagbigay ng mga pangalan sa mga konstelasyon na hindi tumutugma sa mga Griego o Arabong pangalan. Para kay Gudo, ang mabituing langit ay nagbibigay inspirasyon sa mga praktikal na kalkulasyon. Ang posisyon ng ilang mga bituin ay nagpapahiwatig ng panahon ng taon. Ang tindi ng liwanag ng buwan ay nakakaapekto sa paggalaw ng mga huling panggabi. Ang langit ay isang kasangkapan para sa kaligtasan bago ito maging isang bagay para sa pagmamasid. Hating gabi. Ang kampo ay tumahimik na. Ang mga apoy ay nagniningas pa rin, pinapanatili ng mga bantay na naghahalinhinan sa hindi regular na mga shift. Ang mga panggabing tunog ng sabana ay pumupuno sa kawalan na iniwan ng mga boses ng tao. Mga hyena na sumisigaw sa malayo. Mga kwago na nangangaso ng maliliit na daga. Ang paminsan-mensang ungal ng isang leon na nagmamarka ng teritoryo. Mga tunog na para sa mga taong tagalungsod ay nakakatakot, ngunit para sa mga Hadzabe ay sadyang normal na soundtrack lamang ng pag-iral. Ika-30 ng madaling araw. Alarma. Ang bantay ay nakakita ng paggalaw sa labas. Mga matang nagniningning na sumasalamin sa liwanag ng mga apoy. Mga hyena, marahil ang parehong grupo na sumunod sa mga mangangaso kanina. 3 lalaki ang tumayo na armado ng mga sulo. Naglakad sila patungo sa mga nagniningning na mata, sumisigaw at iwinawagayway ang mga apoy. Ang mga hyena ay umatras. Ang larong ito ay paulit-ulit gabi-gabi. Sinusubukan ng mga maninila ang mga depensa. Ang mga depensa ay sumasagot. Ang balanse ay pinapanatili. Ika-3:15 ng madaling araw. Bagong paggising. Idinilat ni Gudo ang kanyang mga mata. 14 na oras na ang lumipas mula nang mapatay niya ang zebra. Ang karning natira ay pinausukan na. Ngunit ang kampo ay may 40 bibig na kailangang pakainin. Ang karne ng isang zebra ay hindi tatagal ng 1 linggo. Ngayon ay kailangan na namang mangaso muli. Bumangon siya, kinuha ang kanyang busog, at nagsimulang maglakad. Ang routine ay paulit-ulit. Ang paghinto sa pangangaso ay nangangahulugang paghinto sa pagkain. Ang paghinto sa pagkain ay nangangahulugang kamatayan. Ang pagiging simple ng ekwasyong ito ay nag-aalis sa lahat ng mga komplikadong nagpapahirap sa mga industrialisadong lipunan. Ika-5 ng madaling araw. Bagong bukang liwayway. Ang siklo ng 24 na oras ay nakumpleto na. At muling magsisimula agad.
Ganito na sa nakalipas na 50,000 taon. Ganito ito magpapatuloy habang umiiral ang mga hadzabe. Ang mga hadzabe ay walang salita para sa salamat. Kapag may nagdala ng karne sa kampo, walang nagpapasalamat dahil ang pagbabahagi ay hindi kabutihang loob, ito ay sadyang ginagawa lamang. Ang ideya ng pag-ipon ng pagkain habang ang iba ay nagugutom ay walang kahulugan sa kanilang lohika. Bawat pangangaso ay nagpapakain sa buong grupo. Bawat pagkigo ay sinasalo ng buong grupo. Ang mga siyentipiko na nag-aaral sa mga hadzabe sa loob ng mga dekada ay nakatuklas ng isang bagay na nakakabahala. Nagtatrabaho sila sa average na 4 hanggang 6 na oras sa isang araw upang matiyak ang pagkain, tirahan at lahat ng kailangan nila. Ang natitirang oras, sila ay nagpapahinga, nag-uusap, nakikipaglaro sa mga bata, gumagawa ng musika. Wala silang mga sakit sa puso. Wala silang diabetes. Wala silang depresyon. Mahimbing silang natutulog gabi-gabi. Marahil ang pinaka-hindi komportableng obserbasyon na ibinibigay sa atin ng mga hadzabe ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan. Tungkol sa kung ano ang nakuha natin at kung ano ang nawala sa atin nang ipinalit natin ang sabana para sa opisina,